Bilang isa sa mga pinakadakilang makata sa kasaysayan ng Pilipinas, nag-iwan si Francisco Balagtas Baltazar ng mga akdang patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat henerasyon. Sa pamamagitan ng kanyang kahangahangang husay sa pagsulat, naipahayag niya ang pagmamahal sa bayan, ang kahalagahan ng katarungan, at ang iba't ibang realidad ng lipunan sa kanyang panahon. Hanggang sa kasalukuyan, ang kanyang mga tula at panitikan ay kinikilala bilang mahahalagang ambag sa kulturang Pilipino at nananatiling bahagi ng pag-aaral at pagpapahalaga sa ating pambansang panitikan. Pero, sino nga ba si Francisco Balagtas Baltazar? Si Francisco Balagtas Baltazar ay isang kilalang Pilipinong makata at may akda ng Florante at Laura. Siya rin ay kinikilala bilang prinsipe ng manunulang Tagalog at itinuturing na William Shakespeare ng Pilipinas para sa kanyang kontribusyon at impluwensya sa panitikang Pilipino. Si Francisco Baltazar o may palayaw na Kikong Balagtas o Kiko ay isinilang sa baryo Panginay Bigaa, Bulacan, ngayon ay Balagtas, Bulacan, noong 2 ng Abril taong 1788. Siya ay bunso sa 4 na anak ng mag-asawang Juan Baltazar at Juana de la Cruz. Nag-aral siya sa isang parochial school sa Bigaa kung saan pinag-aralan niya ang mga panalangin at katekismo. Ngunit, dahil sa kahirapan, siya ay natigil sa pag-aaral, pero, para maipagpatuloy ang pag-aaral, nagtrabaho siya bilang isang houseboy para sa pamilya Trinidad sa Tondo sa Maynila sa edad na 11. Bilang kapalit ng pagtatrabaho niya bilang houseboy, pinayagan siya ng mga ito na makapag-aral habang naninilbihan sa mga ito. Kahit nahihirapan bilang estudyanteng nagtatrabaho, nagawa niyang makatapos sa mataas na paaralan at makatuntong sa kolehiyo. Nag-aral siya sa Kolehiyo de San Jose, kung saan sa sipag at tiyaga ay natuto siya ng gramatika Castellana, gramatika Latina, Geographica at Fisika, Doctrina Christiana, at mga karunungang kailangan munang malampasan bago makapag-aral ng Kanonis, Humanidades, Teolohiya at Pilosopiya noong 1812. Naging isa siyang manunulat at manunula nang iwan niya ang pag-aaral. Si Dr. Mariano Pilapil ang nagturo sa kanya ng pagsusulat. Habang si Jose de la Cruz o mas kilala bilang Huseng Sisiw ang naging guro niya sa pagtula. Minsan, isang tula ang ginawa niya at nagpatulong siya sa kanyang guro na si Huseng Sisiw upang ayusin ito. Ngunit wala siyang dalang sisiw kaya hindi ito inayos ng guro. Nagdamdam siya kaya napilitan siyang ayusin mag-isa ang tula. Gayon na lang ang kasiyahan niya nang marami ang magkagusto sa tulang iyon. Dahil doon ay nakagawa siya ng higit na magagandang tula at sumikat siya, nalampasan pa niya ang kasikatan ng kanyang guro. Noong 1835, siya ay lumipat sa Pandacan, na noon ay itinuturing na isang nayon sa Maynila at tumira sa tahanan ng nagngangalang Pedro Sulit. Nang mapatira sa Pandacan, marami siyang naging kaibigan na humanga sa kanyang mga tula. Marami ang nagpapagawa sa kanya ng mga tula na ang iba ay ginagamit sa mga imbitasyon. Dito ay nakilala niya ang isang magandang dalagang nagpatibok ng kanyang puso na nagngangalang Maria Asuncion Rivera. Upang magustuhan ng dalaga, iginawa niya ito ng tula na pinangalan niyang Celia. Maganda si Asuncion Rivera kaya marami ang nanliligaw kabilang ang mayamang si Mariano Capule. Gumawa ng paraan si Mariano para maipabilanggo siya gamit ang salapi nito. Nagtagumpay ito at habang nasa bilangguan siya ay nagpakasal naman si Asuncion dito. Hindi naman niya sinayang ang panahon ng pagmumukmok sa loob ng bilangguan. Kahit nakakulong ay nagpatuloy pa rin siya sa paggawa ng mga tula at dito niya nagawa ang kanyang pinakasikat na obra maestra, ang Florante at Laura. Ngunit, marami rin naman ang nagpapalagay na ang Florante at Laura ay nagawa niya nang siya'y nasa Udiong, Bataan. Ngayon ay Orion, Bataan, sa dahilang doon niya naisulat ang marami sa kanyang mga akda, kung alin ang totoo ay siyang hindi pa matiyak hanggang ngayon.
Nakalaya siya sa pagkakabilanggo noong 1840 at pagkatapos ay nagtungo sa Balanga, Bataan. Doon ay naging katulong siya sa katarungan ng kapayapaan at kalaunan ay naging katulong ng clerk ng korte na si Don Victor Figueroa. Dito rin niya sa Balanga, Bataan nakilala si Juana Chambeng ng Orayon na niligawan at pinakasalan niya noong ika-22 ng Hulyo taong 1842. Nagkaroon sila ng 11 anak, 5 lalaki at 6 na babae, ngunit 7 lamang sa kanila ang nabuhay. Noong 1856, pagkatapos ng 16 na taon ay naging Major Lieutenant siya at punong tagasalin ng hukuman gamit ang pangalang Franco Narvaez Baltazar na makikita sa record ng kanyang panunumpa at sa kanyang pirma. Ayon sa kanyang sertipiko ng binyag, ang apelyido niya ay Balagtas. Pero ginamit niya ang Baltazar at Narvaez noong 1849 alinsunod sa kautusan ni Gobernador Narciso Claveria sa paggamit ng mga apelyidong Espanyol. Masaya na siyang namumuhay sa piling ng asawa at mga anak nang masangkot muli sa gulo. Nang taong ding iyon, 1856, ipinahayag ang isang reklamo ng isang kasambahay na pinutol niya ang buhok nito. Dahil dito, siya ay ikinulong sa provincial jail sa Balanga ng 6 na buwan at kalaunan ay inilipat siya sa Bilibid Prison sa Maynila. Sa loob ng kulungan ay muli niyang ginugol ang panahon sa pagsusulat ng mga tula at akda. Ang mga tula at akda niya ng mga panahong iyon ay pawang makabagbag damdamin. Dito niya ipinahayag ang mga hirap ng loob na kanyang dinanas sa pagkakabilanggo. Ilan sa kanyang mga katha na isinulat ay ang mga sumusunod: 1, Orosman at Zafira 2, Don Nuno at Celinda 3, Aurea Dato at Astron 4, Clara Belmori 5, Abdol at Misereña 6, Bahaya Seto at Dorlisca. Siya ay napalaya noong 1860. Siya ay umuwi ng Orayon, Bataan upang doon mamuhay kasama ng asawa at mga anak at ipinagpatuloy ang kanyang pagsusulat ng mga tula at akda. Ilan sa kanyang mga katha na isinulat ay ang mga sumusunod: 1, Almanzar at Rosalina 2, La India Elegante y El Negrito Amante. Binawian siya ng buhay noong ika-20 ng Pebrero taong 1962 sa edad na 74. Bilang pagkilala, ipinangalan sa kanya ang Pilipinong termino ng debate gamit ang ekstemporanyong taludtod, ang balagtasan. Bilang pagkilala sa kanyang hindi matatawarang ambag sa panitikan, noong 1949, itinaguyod ng Philippine Historical Committee ang pananda sa Francisco Balagtas Memorial School sa Balagtas, Bulacan, na tumutukoy sa lugar ng kanyang kapanganakan. Noong 2015, naglagay naman ang National Historical Commission of the Philippines, o NHCP, ng pananda sa Balagtas Park sa Orayon, Bataan, bilang pagpupugay sa huling bahagi ng kanyang buhay. Noong 1974, ang dating Folk Arts Theater sa Maynila ay pinalitan ng pangalan sa Tanghalang Francisco Balagtas bilang pagpupugay sa kanya. Ipinangalan din ang isang paaralang elementarya sa kanyang karangalan, ang Francisco Balagtas Elementary School, na matatagpuan sa kahabaan ng Calle Alvarez sa Santa Cruz sa Maynila. Noong ika-2 ng Abril taong 2018, pinarangalan ng Google ang ika-230 na kaarawan ni Francisco Baltazar sa pamamagitan ng isang Google Doodle. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.